Alam nyo ba na si Ivy Lacsina ang unang PVL Player of the Week ng bagong season habang ang Akari ay nagsimula ng perpektuhin ang kanilang ranggo? Si Ivy Lacsina at ang Akari Chargers ay mayroon ng 2 talong record at wala pang talong record simula ng 2024 to 2025 PVL All-Filipino Conference. Patuloy na nagpapakita ng kanyang kahangahangang laro at pinangunahan ni Ivy Lacsina ang Akari Chargers sa isang malakas na simula sa 2024 to 2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Matapos lumabas bilang isa sa mga mahalagang bahagi ng pagpasok ng Akari sa finals sa Reinforced Conference, sinimula ng 25 years old na si Lacsina ang kanyang ika-4 na season bilang isang profesional na manlalaro sa 2 magagandang performance na nagresulta sa maagang 2 panalo na kalamangan ng Chargers sa 6 na buwang kompetisyon. Tinulungan ni Lacsina ang Akari na mapagtagumpayan ang matapang na laban ng Galleries Tower na nagtala ng 16 points upang buksan ang kanilang kampanya sa 4 na set na panalo noong nakaraang linggo na ginanap sa Field Sports Arena. Ang produkto ng National University ay naglabas ng 24 points na nagtala ng 22 sa kanyang 43 na pag-atake kasama ang isang block at isang ace upang talunin ang bagong mukha ng Zeus Coffee sa 4 na set para sa isang maagang kalamangan noong nakaraang Huwebes na ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center. Ang matatag na simula ni Lacsina ay ginantimpalaan ng unang PVL Press Corps Player of the Week Award na ipinakita ng Pilipinas Live para sa panahon ng November 9 hanggang 16 na pinakamalaki at pinakamahabang conference sa ngayon. Para kay Lacsina, ang last conference ang pinakamaganda nilang experience. At the same time, tinatrabaho nila kung papaano sila magiging maayos kumpara sa last conference para magtuloy-tuloy ang kanilang mga panalo at natututo rin. Ang 6'1" na wing spiker ay sabik na ipagpatuloy ang sinimulan ng super import na si Oli Ocaro dahil ang Amerikanong manlalaro ay nagdala sa kanila sa isang 10 larong walang talo sa Reinforced Conference. Ngunit natalo sa laro ng kampyonato sa pangwakas na Grand Slam champion na Creamline. Kahit na wala ang kanilang reinforcement sa pagkakataong ito, si Lacsina at ang Chargers ay naghahangad na ulitin ang kanilang tagumpay. At dahil wala na nga ang kanilang import na si Oli, ang lahat ng kanilang mga local players ngayon sa team ay eager na mag-step up dahil wala na silang ibang aasahan kundi ang isa't isa. At alam nyo ba na nalampasan ni Lacsina sina Kath Tolentino ng Shokomucho, Gemma Galanza ng Creamline, Brooke Van Sickle ng Petrogas Angels, Sabe Davison ng PLDT, Ara Galang ng Cherry Tigo, Ces Molina ng Signal, at maging ang kanyang kasamahan sa kupunan na si Ellie Suyud para sa lingguhang pagkilala na pinag-usapan ng mga print at online na manunulat na sumasakop sa liga. Ang Japanese coach ng Akari na si Taka Minowa ay nagtuturo kay Lacsina upang maging isang lethal na spiker bilang suporta sa pangarap ng kanyang malalaro na maglaro sa ibang bansa at irepresenta ang bansa kasama ang Alas Pilipinas. Sa mas malaking responsibilidad na season na ito, ang taga San Fernando, Pampanga ay handa ng sumagot sa kanyang calling at maghatid ng higit pang panalo para sa Akari. Susubukin si Lacsina at ang Chargers sa susunod na Sabado habang nakaharap sila sa Creamline Cool Smasher sa Candon City Arena sa Ilocos Sur sa ganap na alas 6:30 ng gabi pagkatapos ng laro ng Petrogas kontra sa Farm Fresh PVL on Tour. Pero ang tanong, mapuputol na kaya ang sunod-sunod na panalo ng Akari pag nakaharap na nila ang defending champion? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Oh, accommodating naman ang ate ko. Ay, bongga. Ay, papakita mo yung firma ni Ay. Love you.
Taray. Kaya ba, Mi? Culture din